Aquarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At titignan natin kung anong parating sa inyo in the next 7 days from the time na mapanood nyo ang reading na to. Kasi anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. Okay, so let's see. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Aquarius, let's see. Clean it up. Uy, meron kang aayusin, lilinisin. Pagtatanggal ng mga nega energies around you. Maaring literal na may paglilinis, general cleaning sa inyong bahay. Yung iba sa inyo may marireveal na totoong katauhan ng isang tao sa buhay nyo na pipiliin nyo na alisin siya sa buhay nyo dahil sa katotohanan na nalaman nyo tungkol dito. Some of you are also going to take a risk to start something new, to start your passion. Finally, gawin mo na yung mga gusto mo talaga nang walang nakikialam, pumipigil sa'yo. Kasi pwedeng merong tao sa buhay mo na ayaw niya na maging successful ka. Pero hindi mo alam yon. Okay? Ito yung tipong pwedeng may inggit sa'yo or ayaw niya na maangatan mo siya. So, kapag meron ka mga plano, lagi niyang kinokontra. But I feel like you will realize who this person is. Mabubunyag siya kung sino siya sa'yo. And then, maaring itatanggalin mo siya sa buhay mo. Ika-cut off mo siya sa buhay mo. And then you are finally free. Magagawa mo na yung mga bagay na gusto mo. Very creative. You have the King of Swords, oh. King of Swords, energy nyo yan, Gemini, Libra, Aquarius. Marami ka mga pinagninilay-nilayan lately. Oo, 'di ba? The Hermit, biglang lumabas yung Hermit. Talagang pagninilay-nilayan. Meron ka nire-reassess sa buhay mo. Kung ano na ba, nasaan ka na ba ngayon? Ano ba yung gusto mong ma-achieve moving forward? Kung talaga bang nagiging in alignment, no? Umaayon sa mga plano mo, yung ginagawa mo sa mga plano mo. Kasi once you realize na teka, parang hindi ito align sa gusto ko, then may mga gagawin kang pagbabago. Let's say you are wishing for a lot of things. May mga wini-wish ka sa buhay mo, pero wala ka namang ginagawang action. Or hinahayaan mo na kontrolin ka ng iba at hindi mo magawa yung gusto mo. Mahihirapan ka na ma-achieve yung gusto mo. So with the Strength card here, pinapalakas mo yung loob mo, mas nagiging confident ka, palaban ka ngayon, pinapalakas mo yung iyong pangangatawan. So yung iba sa inyo naman, maaring ito ay pagfo-focus rin sa inyong kalusugan, na for some time, isinantabi nyo ang inyong health. Mas nag-focus kayo sa work or sa iba nyong priorities. And you realize na you're not getting any younger. Na kailangan mo nang mas maging active para to stay healthier. Yan. You have the Wheel of Fortune, the Empress. Wow! The Lovers. Ang ganda, Aquarius. Wheel of Fortune, may malaking change. May malaking pagbabago. The wheel is turning in your favor. There's an energy shift. I think mas nagiging productive ka. Magiging productive ka in the next 7 days. Like what I've mentioned kanina, na kung dati parang feeling mo nasa nasa hawla, no? Kumbaga, may nakaharang, may pumipigil sa'yo. But in the next 7 days, you will realize na ikaw mismo yung dapat nang mag-create ng daan patungo dun sa gusto mo. And that's what you're going to do. You will commit yourself sa mga goals mo.
The Empress is also about attracting abundance. So, you are attracting abundance in your life. Pwede ring mag-a-attract ka rito ng mga admirers. Mas magiging confident ka sa sarili mo. Mas mag-aayos ka na. Iguguro mo yung sarili mo. Yung pananamit mo, ayusin mo rin. You will take care of yourself, no? Practicing self-love, self-care, pag-aayos ng buhok mo, kung babae ka, magbe-makeup ka, or meron ka ng self-care, ay skincare na susundin. So, you might be attracting a romantic partner in the next 7 days kung single ka. But if you are in a relationship, at yung person mo supportive naman sa'yo, magiging mo siya parang kasangga, no? Someone na kapartner mo sa buhay para tuparin ang inyong mga pangarap. No? Yung iba sa inyo, fire sign yung person nyo. Yung iba sa inyo, LGBTQIA ang inyong gender preference. I also see yung mga creative pursuits na may mga creative ka na gagawin in the next 7 days. Creative projects, doing what you are passionate about. And this will bring you abundance. Intuition. You are seeing things clearly. Maliwanag na sa'yo ang lahat. Grabe. Yung iba sa inyo, magiging malakas ang inyong instinct, ang inyong intuition. And yung mga kutob ninyo na iniisip nyo na, ay baka ganito, ganyan. Yung iba sa inyo, totoo. Totoo yung kutob nyo na yon. Kaya, nung na-realize nyo, nalaman yun, meron kayong natuklasan, may revelation sa inyo ng totoong pagkatao ng isang kakilala ninyo or someone that is close to you. Naisip mo, ay, tama pala yung hinala ko. Some of you, maaring kayo ay magbabakasyon. Oo, merong healing dito. Part ng healing process nyo is going on vacation, kasama mo yung mga kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay. O, diba? Long distance travel. To yung iba sa inyo, bonggang bakasyon sa abroad. Iba sa inyo, maaring may mga anak na, no? So, you will spend more time with your kids. Oo, paggala, no? Maaring iba sa inyo, yung isa sa blessing ninyo in the next 7 days is mabibigyan nyo ng chance, pagkakataon yung mga anak nyo na ma-experience yung mga bagay na hindi nyo na-experience nung bata pa kayo. Na let's say, mga masasayang bagay na hindi pa na-experience ng mga anak nyo. Papa-experience nyo sa kanila. Kumbaga, dun nyo i-heal ang inyong inner child. Growth. May pag-unlad, paglago. Pag-unlad ng trabaho, ng business mo, career mo, or this is self-growth para sa inyo. Evolution starts when you leave your comfort zone, get comfortable with being uncomfortable. So, ayun na nga. Some of you maaring iiwanan ng isang sitwasyon or tao sa buhay nyo na sa tingin nyo is hindi na siya katiwa-tiwala para sa inyo, and that's going to be part of the growth na meron ka. Or this can be a situation, no, na let's say, a career path na sa tingin mo, hindi ka na umuunlad dyan, wala nang opportunities for you for the longest time. So, ikaw yung magkakreate ng sarili mong opportunities. Magte-take ka ng risk. Authenticity, you will be true to yourself. Live life for you, not the audience in your head. Yes. Kasi minsan, we become, people pleaser, na gusto natin, appreciated tayo ng lahat ng tao. Pero hindi naman kasi ganun talaga. Meron mga tao na hindi maniniwala sa kakayanan natin. Merong mga magda-doubt sa atin. But ang importante is, alam mo sa sarili mo na kung ano yung kakayanan mo. And meron mang mag-doubt sa'yo or wala. Alam mo na kaya mong gawin. Matuparin yung mga goals mo. O, diba? Your body deserves your love. Self-love, self-care. I think yung iba sa inyo, yung gusto nyong gawin sa buhok nyo, let's say gusto nyo magpakulay ng buhok, magpa-rebond, magpa-treatment, or magkaroon ng hairstyle na gusto nyo, gagawin nyo na. And this is also about accepting yourself
And at the same time, alam mo na kung ano yung makakabuti para sa'yo, especially physically, no? Yung iba kasi nagkakaroon ng toxic positivity pagdating sa body na hindi okay lang yan, but actually hindi healthy, 'di ba? So for you, you want yourself to be loved, to be taken care of, whether may partner ka o wala. Alam mo sa sarili mo na ikaw kaya mong alagaan yung sarili mo. Okay, so that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.